makasaysayang araw po. It's showtime! Noong isang taon, ikinagulat ng ilang manonood ng isang espesyal na miniseries sa isang major network ukol sa Katipunan na lumalabas ang aktor na gumaganap ng Bonifacio na naka-Amerikana. Ang lagi kasi nating naiisip na imahe ni Bonifacio ay yung mamang nakaputing kamisa de chino alam magsasaka o kargador. Medyo bukas ang suot, kakikitaan ng six-pack, macho, ka-Andres Bonifacio. Nakataas ang dalawang kamay, ang isa may hawak na itak at ang isa ay pulang bandila at halos pumutok ang ugat sa leeg sa galit at pagsigaw. Dito na buo ang imahe ng marami na hampas lupa si Andres Bonifacio. Walang pinag-aralan, mangmang sa usaping militar at bobo. Sa buong Pilipinas, ang imahe na ito ang makikita natin sa iba't ibang plaza. Ngunit, pagtatakhan na sa Lucban, Quezon, may monumento ni Bonifacio na sumisigaw at may dalang itak. At isa pang monumento ni Bonifacio na parehong itinayo noong 1924. Bakit dalawa ang monumento? Gayun din sa plaza ng lungsod ng Tarlac, ang lumang monumento doon sa ilalim ay may Bonifacio na nakataas ang kamay at sumisigaw at sa ibabaw may Bonifacio na kasama si Emilio Jacinto at Katipunero na katulad ng nililok ni Guillermo Tolentino sa monumento sa Caloocan. Dalawa ulit na Bonifacio? Tapos, nagkaroon pa ng debate dahil isang miyembro ng Historical and Cultural Commission ng Cagayan de Oro City ang nagsabing ang monumento na ito sa plaza ay hindi si Andres Bonifacio, ngunit tulad ng sinasabi ng inskripsyon, El Pueblo a sus héroes. Para ito sa mga bayani ng bayan. Nanay ko po, nakakalito. Well, ito talaga ang nanay ng lahat ng monumentong ito. Ang mamang sumisigaw na may dalang itak na mas kilala sa estatwang Cry of Balintawak. Ayon sa istorya na si Dr. Ambet Ocampo, bata ito sa drawing na ginawa ni Jorge Pineda na ginawang cover ng El Renacimiento Filipino noong July 14, 1911. Batay sa drawing na ito, nililok ng eskultor na si Ramon Martinez y Lazaro ang monumento niya na itinayo sa Balintawak sa may cloverleaf ngayon noong August 27, 1911 at pinasinayaan noong September 3. Pero pansinin, ang inscription sa monumento ay ito: alaala ng bayang Pilipino sa mga bayani ng 96. Walang sinasabing Andres Bonifacio. Therefore, hindi ito si Andres Bonifacio. Mali ang imahe natin kay Bonifacio. Ang mamang sumisigaw at may dalang itak ay isang generic na anak ng bayan, hindi ang supremo ng Katipunan. Nang itatayo ng North Luzon Expressway, dinemolish ang monumento, ngunit iniligtas ito ng mga taga-UP at inilagay ito sa Vinson's Hill sa campus noong November 29, 1968. Kinalaunan na ipinalitan ng monumento sa Cloverleaf ng bagong monumento ni Napoleon Abueva, pero Andres Bonifacio na raw ito. Ito ang tunay at tanging larawan ni Andres Bonifacio. Patpatin at hindi siya mukhang Gardo Versosa, pero naka-Amerikana siya. Nagtrabaho kasi siya sa dalawang international company sa Pilipinas. Sumusweldo ng 25 pesos noon o katumbas ngayon ng 37,500 pesos kada buwan bilang clerk messenger at hindi kalaunan ay isang warehouse man. Naku, hindi pala hampas lupa ang supremo. Young urban professional siya. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.